marahay na agaman. So nasa ikatulong dubigo na po kita sa pagkabuhay liwat ni Kristo na sa tuong kagurangan. Gusto kong puunan ang sa kong paghira sa sarong istorya. May isang lalaki na biglang nawalan ng trabaho. Sobrang lungkot and sobrang pagkadiskanar sa buhay. Araw-araw, naglalakad siya ng walang direksyon. Iniisip na tapos na ang lahat para sa kanya. Isang araw, napadaan siya sa isang maliit na kapilya, a small chapel. Umupo siya sa labas, pagod na pagod at walang gana. May isang matandang lalaki na lumapit at tumabi sa kanya. Nagkwento siya ng lahat na pinagdadaanan niya sa buhay. At tahimik lang siyang pinapakinggan ng matanda. Bago umalis ang matanda, sinabi sa kanya ng matanda, minsan, akala natin nawawala tayo. Pero may ibang plano ang Diyos para sa ating buhay. Tumimo sa puso niya ang sinabi. Unti-unting bumangon siya ulit. Naghanap siya ng bagong pagkakataon at paglipas ng panahon, nakahanap siya ng magandang trabaho na mas bagay sa kanya at mas nagbibigay saysay sa buhay niya. Bumalik siya sa chapel, doon sa kapilya, para magpasalamat at hanapin ang matandang lalaki. Pero nalaman niya na walang ganon na taong matanda na nakatira. Doon niya na-realize sa pinakamadilim niyang sandali, may kasama siya. Hindi lang niya nakakilala agad. My dear brothers and sisters in Christ, the gospel reading today, the story of the encounter of the apostles and Jesus and the road to Emmaus, pinapagiramdam kita kan tulong importanteng bagay. Enot, Jesus walks with us. Sa mga panahon na kita nadidisganar, sa panahon na kita nawawaraan ng paglaom, sa panahon na may helang na kita, nagluluya na kita, rumdubon po niya to. Di kita nagsusulo-sulo, ang mahal na Diyos nakikibaklay sa sato. Ano ta may beses? Dahil ta siya nababayad. Kumbaga ang Diyos nakikibaklay sa to. Dahil ta siya nababayad, taan sa tuyang atensyon, bako man sa Diyos, kundi ang sa tuyang atensyon, nakapokus kita sa satuyang helang, na nakapokus kita sa satuyang problema. Kaya daita ang Diyos, namamatian, asin daita ang Diyos, nahihiling na sa tahaw ni mga momento, ning kadipisilan pala ning sa tong pagkabuhay, yaon ang Diyos. Aro ka itong sa istorya ko. Amo po, dahil niya naaram kung saan siya maduman sa paglakaw, nariribong na siya, tanawaran siyang trabaho. Ano ang ginibo niya? May nahiling siyang sadit na kapilya. Dahil man nga ni isa naglaog. Dumansa na siya sa luwas, nag-ula. Tuninong, may nag-abot na gurang. Asin pag-abot kang gurang, inistorya niya ang problema niya. Inistorya niya ang problema niya duman sa gurang. Ano ang sabi kang gurang? Minsan, akala natin, nawawalan na tayo ng direksyon sa buhay. Pero, may ibang plano pala ang Diyos para sa atin. Aro kita kayan. Ampo po, may basis, nawawaran kitang paglaom sa mahal na Diyos, taan matata, dahil mo nakaturuhok sa Diyos.
nakaturok sa hilang. Takot kitang magadan. Magagada na kayo daya ako. May cancer na ako. Bako bagang mga G na di ka magadan. Di ka na nagsisimba. Di ka nagsasanto rosaryo. Taan focus mo sa hilang mo. Kaya naamayan kang ilaog sa kabaong. Pero kung nangangadji ka, nagkukumpisal ka, nagpaulyo ka, baka 20 anyos pang buhay mo. Tama po, always remember, Jesus walks with us. Imuklata sa naan matata. May bisis kaya pag may problema kita, minarayo kita. Yung ba ganyan? Abo ko na ngayon mag-uli sa balay. Talang ol-ol sa iris. Migpabagyo na nga ngaya ako. Sa ito na nga kike-ante. Di na ako siton mig-uli. Langgubat sa pagmati pag nasa balay ako. Di na ako. Di na ako mag-uli sa balay. Kapag nag-uuli ako, nababayad ko ang lalago ni Ago maski 20 taon na nakalubong. Paano? Turutimos mo sa problema. Di mo nahihiling ang Diyos. Amo po, kay may basis niya sabi kita, habo na nguna akong umuli. Mig-arkila na nguna akong kondominium sa Makati. Amo po. Second, in the gospel reading today, taken from the Gospel of Luke, Jesus reminds us na ang Diyos nakikiulay sa to. Araal daw. Ungo niya nakiulay siya, mga tugang ko sa pagtubod. Amo po, nakiulay sa sato sa first reading, nakiulay sa sato sa second reading, nakiulay sa sato sa gospel. Amo po, nadangog ta, ang sa iyang mga tinaram, nakikiulay sa sato. Asin ang tataramo ning Diyos, nagtatao sa tuya ning kagianan ning buhay, kagianan ning pagmati. Kaya sabi ka itong mga disipulos, kanya o na sinda duman sa Emmaus, sabi niya, bakwan mawara na ang Diyos? Bakong kan nag-iibay sa sato sa paglakaw, kan siya nagtataram sa tuya, kan mga eskriptura, ibabagaan pagmati, tangani. Yan. If we listen to the scriptures, if we listen to the Word of God, ibaman ang sa tuyang mamamatian. Bakong bagabag, bakong problema, bakong kagabatan, kundi kagianan. Kaya dangugunta ang boses ning Diyos. May basis kaya ang dinadangog ta, so barkada tang matibay magbareta ning sala, so pag matibay magmarites. Ano nga yan ba di? Ano naman nga yung barita? Baritang bakong magayon. Ang dangugunta, ang bareta, ang iskriptura, ang mensahe ning Diyos. Ano po? Ikatulo, kan ang Diyos imbitaran na dahil na magpadagos maglakaw. Ning hulita, pasulnok na ang saldang, asin nagrurumarom na ang panahon. Ang Diyos, inako ang imbitasyon. Asin kan inako ni Jesus ang imbitasyon, ano ang nangyari duman sa duwang disipulos? Inimbitaran sa Jesus na magkakan. Siyempre, pag kita igwaning bisita, kita, especialmente kitang mga Pilipino, kitang mga Pinoy, nag-aandam kitang pagkakan. Siton ka nang una ngaya, magtibi-tibi ka nang una ngaya, maluto ngaya akong spaghetti. Maluto ngaya akong masiram na panira mo. Magibo ako ning salad, tanganing may kaunong ka. We prepare food, delicious food, sa satuyang mga bisita. Araw baga kita kaan ng mga Pilipino? Amo po, ining duwang disipulos na hali duman sa Jerusalem, kan mag-uli sinda duman sa village, kan Emmaus, kan sulnop na ang saldang. Siyempre, kaibahan ninyo, 12 kilometro ang linakaw ninyo, kan nakaabot ka mo sa indong destination, alanganin man na, padiretson mo sa maglakaw, sulnop na ang saldang, mangit-ngit na ang panahon. Igrato ka mangkaan. Amo po, sabi kan duwa, sadi na sana ika, migpaaga, migpahingalo, migkakan kita. And then, duman sa lamesa, duman ni Danabisto ang mahal na Diyos. It is in the breaking of the bread
that the two disciples recognizes that the man walking with them from Jerusalem to Emmaus and sitting on the table is not an ordinary person. He is Jesus crucified on the cross, died and resurrected again. Kaya kan baako ni Jesus ang tinapay as in bendisyonan, nawara si Jesus sa lamesa. Kan mawara ang Diyos sa lamesa, ano ang ginibo kan duwang disipulos na bag-uan sa indang pagkatawo, na bag-uan sa indang mga puso. Kan mabag-uan sa indang mga puso, nagbalik sinda sa Jerusalem, tanganing iharubay, tanganing ibalangibog, na ang Diyos na nahiling kan sa indang duwang mga mata, na nakapako sa krus ng Kalbaryo sa Jerusalem, bakong gadan, kundi buhay. Yaon siya sa Eucharistia niya to ngunyan. He will be with us. He will bless the bread. He will break the bread. And He will distribute His body to us. Iyan ang Kristo. Iyon ang Diyos na ipinako sa krus asin nabuhay kiraray. Brothers and sisters in Christ, siguro paglaog nindo digdi sa simbahan, gulpi ka mong nahiling na mga babayi na nakayelo. Amo po, the yellow girls, the yellow angels. Amo po, ngunya na aga, sa tuya pong i-instilar ang 74 mga miyembros kan Our Lady of Peña Francia Association. And also this morning, sa kuya pong kukuyan ang mga officers kan Our Lady of Peña Francia Association. Pagkatapos na sinda sa kuyang i-instilar, as in, ang mga opisyalis kan Our Lady of Peña Francia Association, bako sa nang pagkatapos na sinda i-instilar, magmulat-mulat sinda ning mata, mauli sa baloy, magtipsok-tipsok. No. May mission na po kamo. Just like the two disciples. You will be sent by Jesus to all the ends of the earth. And you have to proclaim that Jesus is alive. That Jesus is in the Eucharist. That Jesus is in the Scriptures. Iyo ini ang Diyos na nagtataw sa tuning paglaom. Iyo ini ang Diyos na nakikibaklay sa to sa momento ning satuyang mga kasakitan kadipisilan sa buhay. Iyo ini ang Diyos na padagos asin padagos na namumuot sa satuya na mayong kondisyon asin ang Diyos na nahihirak sa to sa mga kasakitan niya to sa buhay. Asin orog sa gabos ang Diyos na iyo ang satuyang dalan, ang satuyang katutuuhan, asin ang satuyang buhay. My dear 74 members of Our Lady of Peña Francia, ini po ang challenge sa indo ni Amang Diyos. Napakatapos na kamong i-instilar, ngunya na aldaw, opisyalmente, digdi sa parokya kan Nuestra Señora de Salvacion, malakaw kamo. Bakong para sa indo, malakaw kamo sa sarong misyon, ninghulita kamo, isinubol ning kagurangnan, tangani na ipamati sa satong mga tugang, andanay na presensya ning Diyos sa satuyang katahawan. Na ang Diyos dahil kita binabayaan, kundi ang Diyos danay na kaibata sa aldaw ning satuyang pagkabuhay. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibi mo po kami. San Vicente Ferrer, pamibi mo po kami. Tindog po kita, awiton taan pagtubod, ki Kristo